Hello guys, good afternoon. And today we are here at Cebu IT Park, and our chat for today is all about, yung mga condos na to and properties na kuan ba. Some say na we are in the midst of a kuan kina property kuan na burst ang bubble sa properties ba na. I think our condo prices, ang condominium market has been affected, and there's some developments here in Cebu that are not moving. I mean, wala nag-construct. Why action? And normally those kind of developments are gonna include mga condo, mga building, but also kanang investments in not real estate, in tourism. Kay unang-una na murag hinay yun ang tourism. I would say na turista ang Cebu, pero tourism has been down for quite a while. It's been down yun, and it's also napagan ang mga companies that are banking on tourism. Nag-invest sila, naghimo sila ng mga building na makompleto karong mga tuigan, which happens to be really lean years when it comes to tourism. Mura bag ang growth sa itong tourism is not, I would say, but di lang slow down. It's really bati ang timing, because who would have known na mura bag masarado ng Strait of Hormuz, mataas ang gasolina, mataas ang jet fuel, di ba? Who would have known na yung ana may tabo, di ba? So parang na-worry ko ng mga tao na parang companies that are really not nahikot ang ilang mga investments, ilang kwarta, ilang utang aning sa real estate, especially sa tourism side. Di ba, lisod kayo mag-open ng hotel na mga tao mag-open ng hotel niya, ang occupancy dili kayo maayo kay malagi hinay ang market, hinay ang turismo, gamay rang arrivals, walay flights, o more gamay rang countries na connected ang Pilipinas. So di ba, and there's competition. That's the reality. Ganay competition kontra ato mga neighbors like Vietnam, like China. They're pushing for tourists. So mga karon, although this generation, mga batan-o na to karon, or young professionals are really into travel, pero kuan sa lagi, we're thankful bitaw sa mga ngana, but mana kan ni sustain that, diba, kung kana lang ta mag-depend. Wala siya ba? Makuha siya dito. So mao ni atong ikuan, di ba, na marag mao ni atong i-question na are there vulnerable properties or companies diri Cebu na ingana. And I can see some buildings na murag wa na trabaho na taas na, and I'm puzzled nga no why nagtrabaho, di ba? I'm not pointing any kuan yun sa mga kinsa ni developer o contractor ana. Nag-wonder lang kung ano, di ba? Ano, there are many projects now that were set to be completed this year. It's not moving. Wala itong question. So wala ba? So I'm wondering lagi mga kuhan buildings rin na wala man. And I guess we'll see what happened. Pero wala akong pangutana sa inyo, di ba? My question is kapaning kuha na to nabatay, what's the hope ani na industry, di ba? Di ba, kay lisod kaya I don't want companies to tank, but especially local companies kana nila tiwason lang mga project, di ba? Luoy sad kay mga investors na nakapalit na mo, nakabayad na mo, tiwason ang project. Pero ang question ani mo ni, how can we help? How can we help our country day? Sa man na
recover. So I think ang problema ko na nagsugod yun yung problema ng real estate when Pogo was banned. Di ba? In Manila, pila to ka kondo, puno-puno na yun, mga incheck nagpuyo. Di ba? Nagtrabaho sa ingana na industry ba? Tanaw na to, kana mo naman nagtrabaho pa ba na building? Wala akong question na huwag nagtrabaho, huwag naglihok, and wala, it reflects lisod. Di ba? Ingana nakalisod. Pero wala ba, nagwa ang Pogo, giaway mga incheck, then tourism in a way suffered. Ngayon tayo, Philippines, no doubt about it, the Philippines is nice. Mga daghan kay nindot na isla, nindot na buhaton, even Cebu kanindot raani, na beach, na work, right? Pero mao nang kuha na ba, what would be if you compare the Philippines with, ang competition, what are the alternatives to going to Cebu or the Philippines? But tanawang Vietnam, tanawang China, and if you compare sa prices, sa how much this would cost, kanin yung mga biyahe, a 5-day trip, pila na? Include pa yung fare, dako kay diferensya. So ba na akong kuhan pangutana, simple na, di ba? Kaning kuhan, are we still gonna be kuhan? How can we be competitive? How can we sustain? Lisod kayo ng mga tao, lagi na, it's so easy to say atong kuhan, we're not focusing is on the, normally we live in our micro lives, but sama na to be ang kuan na kung maapuktuhan yung ang big business o ang mga hotels, mapiktuhan na manarado kung sa asam na ito ilabay taon ng mga tao na nagtrabaho diya. Why is the kanang kuan ba manay kuan na nila unsa na kalisod, di ba? And we're hoping na this will pass, but I think we live in a competitive world. We live in in challenging times right now. We're living right now in challenging times. And mo na atong prayer na lang na mubalik ng turista mo kuya dito mo kuan Markana. So we're hoping na mubalik ang turista mo tabang sa atong ekonomiya, but also dapat nagyud tay buhatonon because we are not competing well as well. Diba daghan kayo no yan, they're nice, they're kuan, but I don't know atong standards medyo dili kuan ba